At tama si Bench, next week, November na tayo. Malapit na ang Pasko. Yan. Okay. So, talking about the good news, dahil magpapasko na, may effect ang good news, right? Di ba? O sige, pag good news na-promote ka, wow! Good news na dumating na ang Shopee at Lazada mo, wow! Tapos yung cabinet na sabi is ganito kalaki, dumating sa'yo ganito lang. Bad news. So good news has a good effect. But I go further with the good news effect with the bad example. Pag hindi good news, sabi dito, 7 in 10 Americans suffer from negative news fatigue. Kung good news would give you good news, feelings, and hope, pero pag bad news, stress. 7 sa 10 Amerikano at generally ang tao, naapektuhan sila ng bad news. Nai-stress, tapos nalulungkot, natatakot. Kaya ang sabi pa rin nitong study na ito, in today's hyper-connected world, news fatigue is rampant. Di ba ngayon, dati pag hindi ka bumili ng dyaryo, hindi mo buksan ang radyo, hindi ka makakarinig ng bad news. Unless pumunta ka sa pundahan, sa tindahan, may bad news doon. Chika, chismis. Maapektuhan ka pa rin. Pero ngayon, digital na ang bad news. Di ba, pagbuksan mo lang, ando doon na, hyper FB pa tayo, hyper TikTok pa tayo, madami pa tayong hyper sa digital connected world. Nearly 70% of Americans or people report feeling overwhelmed by the quantity of the news coming at them from different platforms. So, na overwhelmed, na stressed, and 50% of American adults says that social media is a significant source of stress in their lives. Totoo, di ba? Pag gumaganyan ka, daming stress, daming inggit, pikit. Kasi yung kaklase ko, napunta na ng ibang bansa. Totoo, yabang naman ito. Kung alam mo naman. Di ba? May mga stress. Meron pang talagang totoong fake news, totoong news, nakaka-stress. Totoo to, di ba po? Ang makakita po natin dito, ang problema, yung negative na news ang lagi nating kiniklik. Mas doon pa tayo kahit stressful ang gulo ng tao. No? Stressful siya pero click ka ng click. Kasi ang sabi dito, 60% of the fake and the bad news are kiniklik ng tao. Pag madugo, it leads. Di ba pag maintriga, di ba, mas kiniklik mo. So do you want the good news? Do you want the good news? Yes. At dito sa 4 p.m., alam na natin, di ba last week, bahay ko to tayo. Kaya dahil nasa bahay natin ito, hindi ko na kayo papaganunin. Thank you, Ali. Si Ali ang nagkuha nito, na hinabol niya yung natin, bahay effect. Baka dong wala dito, nakita na, ano yung ganun? Yun, bubong yun, na bahay ko ito kasi feel at home ka dito. At sa bahay na nito ito, ay maririnig mo ang good news. Okay? Ang good news is this. Everybody, please read the good news. 1, 2, 3, go! He lived a perfect, sinless life on our behalf and died on the cross for our sins. He was buried and on the 3rd day rose from the dead, securing our redemption forever. Having triumphed over Satan and the forces of darkness, he ascended into the heaven as Lord of all. Everyone who repents and believes in him receive forgiveness of sins and eternal life. We are on the 4th week of our What Shape Us, and we are on about the gospel. And let me request everyone to please stand up and let us read our text for today, Ephesians 2, verses 1 to 10. Okay, thank you.
We are on page 568. Ang ganda din tingnan yung picture nyo na we are all reading simultaneously, sabay-sabay dito sa pagbabasa ng Biblia. Kahit digital world na, iba pa rin ang dating na tayo sabay-sabay na humahawak ng Bible at nagbabasa. Are you with me? With page 568, Ephesians 2, 1 to 10. Let us read. 1, 2, 3, go. In which once, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we are all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of the mankind. But God, being rich in mercy, because of His great love with which we have loved us, even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, and you have been saved, and raised up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Jesus Christ. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for the good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Father, we are now handling the good news. And within the good news, marami na kaming alam, pero amazing ka pa rin. This afternoon, we are so excited to see further and deeper the gospel that we have received. And this will even translate into our daily lives. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You can be seated. Iyan. Feel at home ba kayo sa bahay ko ito? Yan. Okay. Yung good news, it is, yung gospel ay good news kasi ang Greek word ng gospel is evangelon. Ang ibig sabihin ng two words siya combined together. The root word is angelos. Pero dito sa EU, yung una banda, it is about good. Tapos yung angelos is either the message or the messenger. Kaya siya good news. At alam nyo, sa first century din Greek, ito po ay laging meron silang messenger. At pag nag-uusapan nung time na yun sa Greek, good news, ito yung mga sample na mga good news nila para mula sa emperor or palahat sa mga tao, that is, sinasabi nung messenger yung mga historical events. O kaya nanalo, pinaparada nila. Tapos meron nagta-town crier yung messenger, nanalo tayo. Tapos to the point na doon sa parada nila, yung pugot na ulo ng commander ng hari, ipinaparada nila, showing forth their victories. Also, sa political changes, parang katulad ngayon, ina-announce natin na kandidato siya at meron tayong barangay election. So ito ay binabalita. That is good news for them in the first century Greek. O kaya yung hari, yung asawa ng hari, of course hindi yung hari ang nanganganak, yung asawa ng hari, kapag pinanganak na ng anak ng king, ay ibinabalita dahil mabuti ito. The gospel was given the name good news because news siya, pag news, nangyari na. So when we speak about good news, it has been done. Ang sarap ipahayag ang good news kasi hindi sigurado. Pag sinabi nating gospel, nangyari na ito, panampalatayanan mo kasi it has been done. The gospel is a fast event, kaya ang tawag niya ay good news. Mabuting balita. Now, yung mabuting balita na done na, sigurado na, ay ating tinatanggap o kaya ipiproclaim natin at tatanggapin ng tao. And we just take it not just a fact. Actually, the good news is truth. Ito ay totoo, katotohanan para sa ating kaligtasan at kaligtasan ng buong mundo. Pero,
noon din sa Galatians, naging problema ni Paul kasi yung mga Galatians na binigyan ng good news, may naging problema. Balikan natin, tingnan po natin sa Galatians 3:1-3. Sabi niya, "O foolish Galatians." Alam niyo, pag sa Bible na Tagalog, mga hangal, ganun ang term niya. Bakit kaya hangal ang mga Kristiyanong Galatians? Who has bewitched you? Sino ang nangulam? Sino ang nang ano sa inyo? Para kayong, ano ba to? Anong tawag sa bewitch? Mangkukulam. Parang kayong nakulam. It was before your eyes that Jesus Christ was the publicly portrayed as crucified. Nakita niyo yan, sinabi sa inyo, na namatay si Kristo sa krus. Let me ask you, only this, did you receive the Spirit by works of love or by hearing with faith? Ito na yung pananampalataya, si Kristo namatay sa krus para iligtas ka. Sinabi yan. Tapos, ngayon na naman sabi niya, hangal ba kayo? Kasi babalik pa kayo ulit sa works ng law. Ito na yung good news. Ikaw ay naligtas sa biyaya at binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang iyong kasalanan. Kaya tanggapin mo siya sa biyaya niya. Ikaw ay ligtas. Kaso yung Galatians, bumabalik sila, umaalis sila away from the gospel saved by grace, pumupunta ulit sila sa by the flesh, by the works. Pabalik na naman sa, tatrabahuin ko to. Biyaya na binigay, tapos sabi niya, hindi, magtatrabaho ako dito, magmi-ministry ako, trabaho na naman, law na naman. Kaya nga tayo dito sa what shapes us about the gospel. Kasi minsan, alam niyo ba yun? Alam niyo ba yung gospel na tinanggap natin? I tell you, ako, tinanggap ko si Kristo August. First year college ako. May hinahanap ako and then may may group. Tapos sabi ko, ito na. I have this kind of a very feelings and assurance that God is with me. Pero hindi ko naiintindihan yung gospel. After 3 months, August, September, October, November, December, parang umattend ako ng Victory Weekend. Lo and behold, naintindihan ko yung grace, naintindihan ko lahat. O kaya o kaya wala akong pakialam kahit naiintindihan para kay. This afternoon, we shall go back para hindi tayo hindi sigurado, nalilito paano ba ang salvation. Pag alam mo, pwede mong mai-good news sa iba. Kaya ito ang purpose natin this afternoon. Kasi po, ang gospel or good news ay unti-unti nang nasisira at pinapalitan ng hindi na good news, kung hindi good advice. Ngayon, ang tinatawag na gospel ay how to advise, how to have a better life. Kahit minsan Bible pa yung sinasabi, kahit sinasabi minsan sa church siya, ang sinasabi, how to have a better life. Tuloy, ang good news is not about brain and good looks. Papugian, pagandaan, payamanan ang nangyayari. Imbis na gospel, yayaman ka dito. Diba? Imbis na gospel, gaganda ang buhay mo. Hindi ko sinasabing hindi ito kasama. Kaso hindi ito ang gospel. It's not about position. It's not about achievements. Praise the Lord. Hindi ba na masama to? Lahat na ng achievements mo, lalagyan mo lang ng word of God, pero kitang-kita yung sarili mo yung, may kotse na ako, 3 ng kotse ko. Kasi naging Christian ako. Parang ganon. Ang binibenta yung ganda ng buhay. That is not the good news. It is not. God never sent a prophet or a preacher like me to speak about how to get rich and be popular. Hindi. Hindi kami dito napunta. Sige, paano kayo yayaman? Pag napunta kayo dito, yayaman kayo. Hindi ko sasabing ihirap kayo. Pero hindi yun ang binibenta. Hindi yun ang pinoproclaim. Tuloy minsan, yung gospel naging prosperity. But that's not the good news. Namatay pa si Kristo para yumaman lang tayo. Di ba? Nandi-destroy. Kaya thank God sa what shapes us. I can, in a way, directly hit it.
Everything will be consumed. Kaya kapag sinasabi natin good news at nakatuon lang sa buhay mo dito sa lupang ito, ang sabi dyan sa kinuha kong post sa FB, everything will be consumed. Ngayon, kapag pinoproclaim mo ang good news, ay doon lang sa makukonsume. Ano na to? Namatay ba si Kristo para sa mga bagay na dito mawawala lang din in the future? Namatay si Kristo at binayaran niya ang ating kasalanan upang hindi tayo mapunta sa impyerno. So yun ang good news. Sabi, the gospel carries us to live by the good news of the Word of God and not by the world. Hindi to sumisentro sa mundo at magandang buhay sa mundo. Sumisentro ito siya sa Word. Word. Alisin mo yung L o idagdag mo ang L, nagiging world. And the preacher is sent to get us right with right life, right money, right position, right looks. No, right with. Kita nyo? This is good news. Oo nga. Minsan kasi hindi ito nadidiscuss. Buti na lang sa series. Nadidiscuss ngayon. Nag-uusap tayo ng malinaw. So, isa pa rin, yung good news at gospel ay hindi na yon, kung hindi moralizing religion. To make bad people good. It's not a matter of morality. Kaya minsan nauupakan tayo ng mga ng mundo. Kasi gusto nyo lang, immoral. Tapos tinitira natin immorality. Dapat ang Kristiyano mabait, ganito. Ngayon ang tawag sa atin, judgmental. But good news is not only about morality. Our fundamental problem is not morality, or you good or you bad. No, everybody is bad, by the way. Rather, our fundamental problem is spiritual. We are dead in our spirit, and we are not connected with God. Tapos sabi niya, it is not just what we are immoral, but that our moral life alone cannot bridge what separate us from God. Hindi pag nagpa-pogi points ka kay Lord, hindi pag naging good ka, magiging okay ka na kay God. Ito kasi moral ako eh. It's not about morality, it's not about being good, but being right with God. Herein lies the cardinal difference between the moralizing religion and the gospel. The gospel makes dead people alive. So hindi, minsan yun yung binabato eh. Kaya minsan ang dami, natin, judgmental tayo. Kristiyano pa yun kasi ganito, kasi LGBT, kasi ganyan. Ang dami nating atake doon. Pero, ang solusyon ba ay yun? Ang solusyon ay to be right with God. That's the gospel. Look, sabing ganun, balikan natin, foolish Galatians. Ang sabi are you foolish, having begun by the Spirit, which is grace, which is gospel, pupunta ka ba now ngayon sa perfected by the flesh? This is not about, rebellion. But anong di ba? Lahat tayo ay nagkasala at nagre-rebelde kay God. Anong solusyon? Ito? Religion? So pag minsan ang gospel ay rebelde ka, masama ka, mag-religion ka, sa amin ka. Tapos agawan pa kayo. Itong religion na ito, dito ka. Asan na si Kristo doon? It's not religion. Tuloy, kapag ito yung binabato sa atin, pag nagkasala ka, ang tindi ng kasalanan mo, guilty ka. Wala na si Lord. Dinuduro ka ng sarili mong konsensya kasi sinasabi siya, kasi mali ka. Hindi ka sumusunod. Paano na tayo? Paano yung nahihirapan umangat? Si Kristo ay mapagpatawad. Nakakita ka ba ng image ni Jesus Christ? Bahala ka dyan. Wala. Sana hindi ako nakakapunta dito. Hindi naman ako perpekto. Pero bakit ako nandito, nagsasalita ng Diyos because God has forgiven me. If I fall, I will go back to my Lord and forgive me and give me the blessing to preach the gospel. Of course, I want to be, in a way, following Christ.
Kaya tuloy, ang nangyayari sa mga Kristiyano at simbahan ay judgmental. So, paano natin mapresent ang gospel? Nakaturo tayo ng nakaturo. Kasi akala natin ang gospel, masama ka, iba religion mo. Kami dito, kami na. This is the group that the Lord has made. Diba? Alam nyo, nung pumunta ako sa GMA, tapos sabi nila, pastor, ako, nag-writer ko. Diba, ikaw, sabi nyo ng mga Christian nyo, ng mga church nyo, kami, marami kasi dong gay na kami pupunta sa impyerno. Ang tumatak sa kanila yung condemnation ng church. Paano mo ngayon mailalapit kay God? Ang gospel ay the good news that God, despite their being sinful, our being sinful, loves us. Sabi nga ni Benz, wala ka pang ginagawa, minahal ka ng Diyos. Ngayon, ang kumikintal sa kanila, masama. Paano mo mapipresent si God? So, balikan natin ang ating summary ng gospel. Please, read natin to kay Bryce Brooks to. Ito yung binasa natin kanina. Go! 1, 2, 3, go! Thank you. Thank you, class. Parang teacher ako. Nakita nyo, yung red font are about Jesus doing the salvation, Jesus giving us the grace. For the longest time, by the way, alam na natin na yung tungkol kay Kristo na namatay sa krus, I will not go into it. Pupunta ako dun sa font na kulay blue for this afternoon. Okay? Kaya para hindi natin bumalik tayo sa works na naman, kaya ito tayong pag-aralan natin. Ito na yung sinasabi ko. Ito ang pinakapuso ng salvation. Ang Diyos, nagkatawang tao para iligtas ang mundo. Hindi siya nagkasala kahit siya ay totoong tao, pero namatay siya para sa ating, he lived a sinless life on our behalf, na nantili siyang malinis kasi hindi siya pwedeng maging nakapagligtas sa atin kung siya ay may fallen din. Hindi fallen si Kristo, even as He is fully man. He lived a sinless, perfect life. Kung may idol tayo, si Kristo yon kasi perfect siya. Kaso ang layo natin. And He died on the cross for our, kaninong kasalanan? Sa atin. He was buried. Nung namatay man siya inilibing, and on the third day, He rose from the dead. Nabuhay siyang magmuli. Namatay siya, nabayaran na nilinis, meron na siyang dugo na ililinis sa atin. Nabuhay siya, nagmuli, and securing our redemption, forever having triumphed over Satan and the forces of darkness, He ascended into heaven as the Lord of all. Kasado na. Kaya siya good news. Namatay para sa kasalanan natin, nabuhay na magmuli, at iniintay niya na salubungin tayo sa kalangitan. Is that the good news? Meron ka pa bang idadagdag? Di ba? Wala. Ito ang gagawin natin. Tingnan natin. Sino? Bakit siya namatay? Bumaba sa lupa? Para sa mga lost people. To reconcile the lost people. Turo mo yung sarili mo. O yan, di ba? Lost tayo. Bakit tayo lost? Anong sabi sa ating pinag-aaralan? Ito. And you were dead in Ephesians, yung ating text. Dead in what? Trespasses and sin with which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. Sino sinusunod natin? Mundo. Sino sinusunod natin? The prince of the power of the air, si Satanas. The spirit that is now at work in the sons of disobedience. Sino dito ang hindi disobedience kay God? Diba tayo lahat? Galing tayo dyan. You once walked like that.
among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and we were by nature children of wrath, like the rest of the mankind. Ito ang sitwasyon ng mundo. For the wages of sin is death. Kaya bumaba si Kristo at iniligtas tayo. At dahil dito sa loss na ito, bakit siya bakit anong gospel? To what? Reconcile the lost people to Him. May separation, pero ang Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo, parang tulay. Ito ang Diyos Ama, ito ang tao, dahil sa kasalanan, may gap. Ano ginawa ni Kristo? Siya ang tulay. I am the way, the truth, and the life. So this sinful man, dead in trespasses, namatay siya dito para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at tayo ay ma-reconcile sa God the Father. Ang tawag sa inyo hindi na sons of disobedience, ang tawag sa iyo, tingnan mo naman ang mga mukha ng sons and daughters of God. Kagaganda at kagawapo. And after that, we will see also, eto na yung reconciliation, but God, being in rich mercy, because of the great love with which He hath loved us, even when we are sinner or dead in trespasses, made us dead to sin, made us alive together with Christ. Tapos, by the grace you have been saved. Sa biyaya ng Diyos, ikaw ay ligtas, at ikaw ay muli Kanyang itinayo, raised up with Him, seated with Him in the heavenly places. Positionally, alam nyo kung saan kayo nakaupo? Nakatrono kayo sa trono ng Diyos sa kalangitan. Kasi bayad na ang ating kasalanan. Pastor, alam nyo, pilit kami ng pilit ng mga upuan na kagaganda. Pero wala yan sinabi. We are seated in Christ, in the heavenly places. Pastor talaga, oo, mahal ka ng Diyos. You are now seated in Christ. Pastor, mayroon pa akong pagkukulong. You are seated in Christ. Nakita niyo yung confidence? Kaya pa pwede kang pumunta sa Kanya. Pwede kang samabi, Lord, I'm sorry. Pupunta ka pa rin. You are seated in Christ in the heavenly places now. And pagdating na in the coming age, ayan pa rin, He might show the immeasurable riches of His grace in the kindness towards us in Christ Jesus. Meron tayong inihintay in the coming age. This is just a foretaste of the heavenly, gracious kindness of God. I'll see you in heaven. Tingnan mo yung katabi mo. I'll see you in heaven. So, yan, balik tayo. Doon pa ulit tayo. Sino itong mga to na lost people? Everybody is lost. Pero may differences dahil ito ay everyone who repents. I repented. I confess. Mamaya pag nagkasala ko, I will confess. But primarily, we repented of our sin, yung dati nating buhay. Tapos nag-repent ka. What does repentance entails? Punta tayo kay John the Baptist. Ano ang kilalang salita o preaching ni John the Baptist? In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Everybody say, for the kingdom of God is at hand. Repent. Naiinis ako, na-offend ako kapag pagsira ulo sa pelikula. John the Baptist. Magsisi na kayo. Grabe, hindi nyo alam kung anong mensahe ni John the Baptist. Gagawin nyo lang na parang katatawa. But look, what is the proclamation for salvation? Repentance. At hindi natapos kay John the Baptist. Even
si Peter, anong sabi? Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him both, si Jesus Christ, Lord and Savior. That Jesus whom you crucified, lalo na doon yung history nila, pinako niyo yun sa krus. Siya ang Lord and Savior. Yung pinako niyo siya sa krus kasi binabayaran niya at binayaran niya ang inyong kasalanan. Now, when they heard this, they were cut to heart. Tinamaan yung mga Israelita, nalaman nila, alam nila yung pangyayari, baka witness pa sila na yung Diyos natin nakapako sa krus, nakabayubay. At ito ang preaching ni Peter. Alam nyo ba yun? They were cut into the heart. Parang tayo din narinig natin tungkol sa cross. Kanina lang nag-worship tayo. Ano bang, pakantahin nyo pa ba ako? Basta. Diba? What a beautiful love. You were cut into our heart. Katulad sa kanila. Sabi nila, now, and said to Peter, the rest of the apostles, brother, nakat kami. Si Kristo nga ang tagapagligtas. Diyos siya. Ang tanong nila, anong gagawin namin? Anong sagot ni Peter? Anong sagot ni Peter? Very essential ang repentance. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. But God being rich in mercy, at ito yung biyaya niya, ano ang ating response? Repentance. May grace, pero kailangan nating mag-repent. Kaya itong grace minsan, binabagsak, tapos inaabuso ang biyaya. Tinanggap mo naman, biyaya, pero inaabuso mo. Ano ibig sabihin dito ni Paul? Sabi niya, what shall we say then? Are we to continue in sin? That grace may abound? Ay, di ba sumagana ang biyaya? Magkasala na ako ng magkasala, biyaya naman ang biyaya. Anong sagot? Anong sinabi ni Peter? Ay ni Paul? By no means. In other translation, God forbid. Hindi tayo naligtas ng biyaya. Tapos ang sabi natin, may lisensya na akong magkasala. Kasi ako ay niligtas sa biyaya. Kaya tayo mayroong repentance. Kasi ang tunay na repentance ay pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Hindi lang tagapagligtas. There's a lot of Bible passages na ang sinasabing title ni Jesus Christ ay Lord. Mas konti ang about Savior. Ano ibig sabihin? Those who were saved by grace, repented, and submit to God as the Lord. Mamaya na yung Savior. Madali lang naman eh. Sino dito gustong pumunta ng impyerno? Di wag, ayaw mo. O sino may, eto, dyan, mahal ka ng Diyos. Ay, dito na ako, Savior ko siya. Sandali Lord mo rin ba siya? That's the essence of repentance. Nung naling Lord mo ba siya? Di ba? Biyaya pa din yun. But there is this sense of submission. What then? Inulit pa ni Paul, are we to sin? Because we are not under the law. Wala na akong law. Wala nang yung batas-batas niyan. Kaya batas, ako na ang batas. Ang kukuhain ko lang sa kanya salvation. No, ano sinabi ulit ni Paul? By no means. This is the area of the gospel na nami-miss ng tao. Repentance and submission to God as Lord and Savior. Si Zacchaeus, nagsabi ba sa kanya si Lord na, magsisi ka na, magnanakaw ka corrupt ka Hindi. Pero bakit nakalagay siya sa Bible? Nung nakita niya si Kristo, makasalanan siya, pinipintasan siya ng community. Pero sinong pinili ng God na dalawin? Kaninong tumira si Jesus Christ? Kay Zacchaeus, di ba? Makasalanan, pero doon pumunta si Kristo. Alam nyo, nakat to heart si Zacchaeus.
Ako! Pinintasan nga si Jesus Christ ng mga tao. Ay, ang pinuntahan niya makasalanan, parang mga ibang Kristiyano kung makaduro. Pero nahiya ba si Kristo? Concern ba ni Kristo yung sasabihin sa kanya ng tao? Hindi. Ang concern niya si Zacchaeus na umakyat pa ng sycamore tree kasi gustong-gusto siya. Pumunta siya doon. Anong ginawa ni Zacchaeus? Binalik yung mga ninakaw. 4 times. May matitira ba? Pag nagnakaw ka, mas malaki pag nanakaw kaysa sa salary. Tapos yung kayamanan niya, ibabahagi niya. That's repentance. Nagbabago ang buhay. Nagbabago ang isip. Nagbabago ang puso. That's salvation. That's grace. Ano sabi ni Paul again? He, John the Baptist, said therefore to the crowds that came out to be baptized, you brood of vipers who want you to flee from the wrath to come. Kasi yung mga pinaparinggan niya doon yung scribes and Pharisees, yung mga pastor. Joke lang. Sabi niya, galing-galing nyo. Pero anong sabi niya? Dapat ganito. Bear fruits in keeping with repentance. Nag-repent ka, ano ang bunga yan sa buhay mo? Kristiyano yan, ano ang bunga yan sa buhay mo? Tatakbo ng isip mo sa pagpaplano mo ng buhay, sa pakikisama mo sa tao. That's repentance. Balik tayo sa atin. At everyone who may repentance, everyone who kailangan natin manampalataya. Kasama sa element yung pananampalataya na by faith, by grace, through faith. Maniniwala kay Kristo na hindi siya nandadaya. Na si Kristo ang iyong natatanging Panginoon at tagapagligtas. At ang kamatayan niya sa krus ay wala ng iba pang paraan kundi yun para ikaw ay maligtas. Tinanggap mo siya. Now, Jesus did many other signs in the presence of the disciples who are not written in the book. John to, Book of John. Sinulat ni Book of John, ni John, yung mga ginawa ni Kristo. Bakit? Para saan? But these are written so that you may believe. Pag binasan mo yung John, pag pinipreach ang tungkol kay John at ang Bible, so that you may believe that. Anong pinaniniwalaan natin? Jesus is the Christ, the Son of God. And pag naniwala ka, and that by believing, you may have faith in His name. Kaya tayo nagtuturo para maniwala, makilala mo si Kristo at ma-establish ang pananampalataya mo, not sa church, not sa pastor, kundi kay Kristo. Everyone who believes requires knowledge of Christ, while knowledge is a function of mind. Kasi kaya tayo nagtuturo nito, kaya ito, gospel, naiintindihan niyo po ba ako kanina pa? Uulitin ko pag hindi niyo ako naintindihan. Bakit ko pinaiintindi? Bakit medyo tumataas ang boses ko? Kakapaliwanag. Kasi nadidevelop sa pagkakaunawa ang pananampalataya sa Diyos. While knowledge is a function of the mind, believing is at the heart. Faith is a firm and certain confidence in God's love towards us, especially for our salvation. Sino dito niligtas ni Kristo? Naniniwala, itaas ang kamay. That's faith. Sino dito, Sino dito, pag tapos mo dito sa buhay, pupunta ka sa kalangitan? O kumukonti na. Magpa-one-to-one kayo sa mga victory group para ma-explain natin yan. Yung assurance of salvation. Kasi Jesus was buried and on the 3rd day rose from the dead, securing our redemption forever. Everyone who repents and believes receives forgiveness and lahat naman nagsisisi ay pinapatawad ng Diyos. Napakadalisay ng kanyang dugo para tayo'y linisin at bigyan ang kanyang pangako at ang katotohanan, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At the end, the gospel is now and forever. Kaya sabi ko sa inyo, you are seated in the heavenly places. Totoo po yun. Kasi ang eternal life is not just a future
reward, but also a current status. Sino ang saved? Nakataas ka kagad ng kamay. Whoever believes in the Son has eternal life. And this is the eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. At the end, the heart of eternal life and salvation is the authentic and personal relationship with Christ. Him, both as our Lord and our Savior. If this afternoon cleared you about who God is and the gospel, pasalamatan mo ang Diyos. Dahil simula ngayon, sa pagkaunawa mo at yakapin mo ang katotohanan ito, marami pang bagay ang plano ng Diyos at pagpapalang ibibigay sa inyo. If you want to really know God better, ito yung aming attempt to really secure you. Kaya yung kumukonti yung taas ng kamay dun sa pupunta ka ba sa langit, meron kaming solusyon dyan. Magpa one-to-one ka. Okay, tingnan nyo ulit yung inyong mga Bible. May nakaipit dyan na pang one-to-one. Kita nyo po? Ayan. Hanap ako ng sarili kong kopya. Ito po yan. Kanina, sinabi namin kay Benz, mamaya pa yan sa ito na to. Ngayon. Okay? Sinong gusto magpa-one-to-one? Nakita nyo kanina yung mga chapters, salvation, lordship, repentance. Ngayon, if we want, para mas secure tayo with our gospel and the salvation that we have, secure naman to, by the way. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes and write your name, contact number, Facebook profile name, yung other information, gender, life stage, and age. Tapos, just in case, kung connected ka kung someone na pwedeng siyang mag-one-to-one sa iyo, ilusulat nyo rito. O kaya kung ikaw ay Victory Group Leader at meron ka na dyang, akin na to, ilagay mo kagad yung pangalan mo sa papalista mo sa kanya. Sa iyo namin ibibigay. Everybody here sa bahay ko to ay magsusulat dito. Ano sabi niya? Pastoro, ganyan. Okay? 2 minutes. So we will have a better, growing, and intimate relationship with Jesus, our Lord and Savior. Sige po. Time start now. Kung wala kang ballpen, ready kami dyan. The ushers will give you, taas mo lang yung kamay mo at magbibigay ang usher. Apa. Okay, we got 30 more seconds to go para matapos niyo po yan. Thank you for responding. Hindi na sayang yung taas ng tono ng buwan. Tapos, pag yung nagpa-one-to-one na, diretso ka naman sa Victory Weekend next time. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Ang gagawin po natin, doon sa inyong paper, o dito sa card, bago kayo lumabas,
yung admin will take it. Huwag niyong nagsulat kayo dito, hindi po para sa bag niyo yan. Hindi din iipit ulit sa Bible. Please, paglabas nyo later, mamaya, pupunta kayo sa admin booth there, tapos ibigay nyo sa kanila. Wait for our victory group leaders who will connect you. At sila, by babae sa babae, may married na sa married na, elite sa elite, and young adult sa young adult, at pati student to student. Okay po? Para magka-relatan kayo. Okay po? Tapos na po tayo dyan, right? Can we just go back to God and go back to Him for the salvation that He freely and lovingly gave us? Tayo po tayong lahat and let us sing this song. Let us just really, really bless and thank God for what a salvation that He has given us. So glorious, came down unashamed. You called me yours, caught up in your grace. You're all I need. There's nothing more beautiful than your love. So glorious, came down on me. You called me yours, caught up in your grace. You're all I need. There's nothing more beautiful than your love. So glorious, once again, came down unashamed. You called me yours, caught up in your grace. You're all I need. There's nothing more beautiful than your love. So glorious, came down unashamed. You called me yours, caught up in your grace. You're all I need. There's nothing more beautiful, more beautiful than your love. Oh, what love, how can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be? From that cross, you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful. Come on, let's sing for the last time. Oh, what love. How can put it out for me? What a beautiful love. Sing, what a beautiful. What a beautiful love. What a beautiful love. Lord, your beautiful love, your amazing grace is so wide,
and so deep that despite our failures, still you are accepting us. Panginoon, sa punto at kondisyon ng aming buhay ngayon, lagi lang naming ilalapat sa iyo ito. Tulungan mo po kami to keep up with the fruit of our repentance and our faith in you. Bless us, Lord. We cannot do it alone. It is only by grace that we will be transformed, that we will grow, that we will be better person, all because you are with us. Let the Lord bless you in your conditions and in your anything that you are in the situation na ang biyaya ng Diyos ay sasagana sa iyo. Tanggapin niyo ang biyaya ng Diyos sa inyong mga sitwasyon sa buhay, sa inyong mga pananalangin. Receive the blessing of God. Shalom everybody, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.